Ako si Jade Buhoy at narito ang mga kaganapan ngayong linggo sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DTI tiniyak na walang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang April 30. Inflation rate sa bansa nitong Marso tumaas sa 4.1%. Pondo para sa ayuda, kwenestyon sa Senado. Pagbaba ng VAT, isinusulong sa gitna ng krisis sa langis. Umano'y overpricing sa langis, iniimbestigahan ayon kay Representative Antonio Tino. Pambabastos sa aktres na si Cyrel Manabat, kinondena ng Gabriela Portales. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa tampok na balita ngayong linggo, tiniyak ng Department of Trade and Industry o DTI na walang magiging pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin hanggang huling araw ng Abril. Kabilang sa listahan ng DTI ang 205 na products ng basic necessities and prime commodities tulad ng delatang sardinas, karne, processed milk, kape, tinapay, instant noodles, bottled water, condiments, kandila, sabon at baterya. Nag-ugnayan na rin ang DTI at Department of Agriculture upang inspeksyonin ang mga presyuhan sa palengke at supermarket at tiyakin kung sapat ang supply ng pagkain at stable ang presyo nito sa gitna ng pagtaas ng gastusin bunsod ng krisis sa langis. Kaugnay na usapin, itinaatag ng Department of Agriculture o DA ang Food Security Task Force upang mahigpitan na matutukan at matugunan ang supply, presyo at kalakalan sa sektor ng agrikultura at fisheries na dulot ng epekto ng energy emergency at geopolitical tension sa pangunahing export market ng bansa. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., bubuo ang task force ng daily briefing ukol sa sitwasyon ng pagkain sa bansa. Kabilang ang supply at presyo ng mga pangunahing bilihin, import at export at kanila itong ibabahagi sa Kongreso at sa Office of the President. Dagdag pa nito, hindi lamang ito tungkol sa supply ng pagkain dahil hakbang din ito upang bantayan ang ekonomiya ng bansa at tiyakin na protektado mula sa malubhang epekto ng krisis ang parehong producer at consumer. Sa kamakailang inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, tumaas sa 4.1%. Ang inflation rate sa bansa nitong Marso sa naitalang 2.4% noong Pebrero. Tumaas din ang food inflation sa 2.8% mula sa dating 1.6%. Kasunod ng pagsirit sa 3.6% ng rice index matapos ang magkakasunod na pagbaba nito ng nakaraan. Kasabay nito, tiniyak ng Department of Agriculture o DA na may mga hakbang na upang hindi maapektuhan ang mga mangingisda, magsasaka at maging mga consumer sa mabilis na food inflation at pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang sa nasabing hakbang ang tulong pinansyal sa mga magsasaka at mangingisda, kasabay ng pagtiyak ng kanilang mga pangangailangan gaya ng fertilizer at iba pang farm input gamit ang 1 billion pesos Quick Response Fund ng ahensya. Sa ibang balita, sa Safer Cities Initiative, ipinaliwanag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Juanito Victor o John Vic Remulla kasama ang kapulisan upang muling maibalik ang ligtas at payapang komunidad sa Kalakhang, Maynila at pinatutupad din ito sa buong Pilipinas. Pangunahing layon ng programa na maging mapayapa ang mga paaralan kung saan dapat ay laging may nakaantabay na pulis upang masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Kasama rin dito na masiguro ng kapulisan ang kaligtasan ng mga komunidad
at mamamayan sa pamamagitan ng mga deployment ng kapulisan sa lahat ng transportation hubs, mga lugar na matao gaya ng mga malls, simbahan at hangout places. Samantala, sinabi rin ng DILG na bawal na ang inuman sa kalye na kadalasang ginagawa sa Metro Manila dahil na rin sa liit ng mga tirahan. Ngunit ayon kay Secretary Remulla, mayroong Anti-Public Intoxication Act na kanilang ipapatupad. Meron tayong Anti-Public Intoxication Act. Bawal na ang mag-inom sa kalye. Bawal na ang maglatag ng mga silya at ng mga lamesa sa mga kalye at mag-inuman. Doon na nagagaling, number 1, ang away, number 2, ang sexual harassment. Bawal na. Kaya sabihan ko ang lahat, pasensyahan tayo. Pag kayo mag-inuman sa kalye, uhulihin namin kayo. Pag nasa loob kayo ng lansangan, walang problema. Pag nasa loob kayo ng mga pader nyo, nasa loob ng mga bahay. Pero sa labas, sa kalye, public spaces, bawal na ang inuman. Paalala pa ni Remulla, bawal din ang mga kabataan na nasa langsangan sa pagsapit ng alas 10 ng gabi, base na rin sa Enhanced Curfew Ordinance para sa mga 18 taong gulang pababa. Meron na tayong Enhanced Curfew Ordinances para sa mga 18 years old and below. Pag hindi kayo nag-aaral, hindi kayo nagtatrabaho, proof of employment, of proof of education, na nag-aaral kayo sa oras na yun, pauwi kayo, bawal na kayo sa kalye after 10 p.m. Umuwi na kayo sa mga bahay nyo. Mahigpit na rin ipagbabawal ang paglalakad sa labas ng bahay na walang suot na pang-itaas gaya ng t-shirt o sando. Ayon kay Remulla, dapat ay magbihis ang mga lalaki kung sila ay nasa kalye. Dagdag pa rito ang pagvividyoke ng lagpas sa alas 10 ng gabi na mahigpit na ipinagbabawal. Pangatlo, bawal na ang walang t-shirt na lalaki. Alam mo, babae, di ba? Pero walang t-shirt na lalaki na palakad-lakad sa kalye. Bawal na. It is a act of civility na magbihis naman kayo habang nasa kalye kayo. Pag kayo ay walang suot na t-shirt at taubad na palakad-lakad, kahit gaano kainit, magsanto man lang kayo. Okay? Bawal na po yan. Pang-apat, bawal na po ang videoke lagpas ng alas 10. Alam ko lahat ng Pilipino mahilig kumanta. Maraming magaling kumanta. Masarap kumanta basta lalo na barkada. Pero maawa naman kayo sa kapwa nyo at hayaan nyo nang matulog. Pag alas 10, nagbibidyoke pa kayo, o kapitbahay nyo, nagbibidyoke, tumawag pa po kayo sa 911 at pupuntahan po ng pulisyan at papatigilin. Kaugnay pa nito ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa laban sa pag-inom sa kalsada, ingay at iba pang paglabag na layunin ng inilunsad na Safer Cities Initiative sa Metro Manila. Ang ibang detalye ito ngayon dito. Sa ilalim ng programa ng Department of the Interior and Local Government o DILG, paigtingin ang pagbabawal sa pag-inom at pagsusugal sa mga pampublikong lugar, pati ang pagpapatupad ng curfew para sa mga menor de edad tuwing alas 10 ng gabi. Okay lang yun para hindi masyado maingay. Hanggang alas 10 lang talaga. Pabor ako sa binabang memorandum circular ng DILG na pagbabawal ng pag-inom, lalo na sa hating gabi at mga sugal. Tama yun. Dahil masyado maingay pagka pinabayaan lang, tayo nakakatulog. Kasi po pag hindi po tayo lumalabas ng 10 PM, maiiwasan po natin yung kahit anong disgrasya na mangyayari ng ganong oras. Safe talaga pagka napatupad yung mga batas na kinakailangan natin. Nililimitahan din hanggang alas 10 ng gabi ang pagkakaraoke, maliban sa may mga pahintulot na okasyon tulad ng piyesta, habang ipinagbabawal na rin ang paglalakad sa kalsada ng walang damit pang itaas. Okay naman, kailangan naman sumunod talaga dapat. Kaya lang mainit kasi. May limitasyon.
Okay yun, di ba hanggang alas 10? O yun, okay naman yun. Mahirap naman pero nakakatulong naman siya kasi unang-una yung mga kasi yung lasing minsan sa gabi magulo. Dito pag kunwari pinatupad yun, wala nang gulong mangyayari. Inaano lang yung tugtog, inaano lang. Tigil na lang nila para maayos na lang yung tulog. Oo, para Walang istorbo. Para sipwell. Ayon pa sa DILG, layunin ng hakbang na mabawasan ang krimen sa mga urban area at mapalakas ang seguridad ng mga mamamayan. Iwas disgrasya na rin po. Para okay. para makatulog. Para matulog na rin. Para sa mga taong nagtatabraw at sala, araw-araw. Mga nagpapahinga. Mga estudyante. Okay lang naman sa amin kung minsan-minsan lang, yung event-event lang. Pero yung mga normal days naman, wala namang ganun nangyayari. Magkakaroon din ng mas pinalakas na presensya ng kapulisan sa mga paaralan, transport hubs at iba pang matataong lugar, katuwang ang mga barangay tanod. Sa kamakailang inanunsyo ng Department of the Interior and Local Government o DILG na Safer Cities Initiative ay may kanya-kanyang saloobin ang bawat mamamayan ng lungsod. Sa panayam sa ilang residente, marami ang nagsabing pabor sila sa mas mahigpit na patakaran kung makakatulong ito sa kaayusan ng kanilang komunidad. Opo naman, makakatulong po yun. Kasi unang-una sa mga bata kasi para hindi sila nasa labas na lang ganong oras. Para sa safety na rin nila. Mas okay naman kasi minsan maaga din ang tutulog, may pasok din yun. Mabawas ingay na din. 100% na kaligtasan yun. Dahil kailangan talaga walang inuman dito sa kalsada o daan ang magiging dahilan ng mga problema sa community. Makikita natin na kung ang bawat barangay ay mayroong patakaran na masusundan ng bawat mamamayan ay magkakaroon ng kaayusan. Samantala, nakasalalay sa mga lokal na pamahalaan ang aktwal na pagpapatupad ng mga panuntunang ito. Kung ano man yung mga initiatives ng barangay na biglaan din na naging initiative ng national, right now, like for example, yung bawal ang inuman sa kalye. Kasi kapag hindi mo in-explain sa mga tao kung ano yung kakalabasan nito at kung ano yung, aliba, hindi sila sumunod, alam din nila yung kanilang tatamasahin. Bagamat may suporta mula sa publiko, nananatiling hamon ng patas at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng programa sa iba't ibang komunidad. Medyo nalilate yung policy nila eh. Ayun lang ang request ko sa national. Meron kaming hinaing, na meron kaming kailangan. Bakit hindi nila maabot yun? Ba't hindi nila matugunan yun? Panawagan pa ng ilang lider, kinakailangang umaksyon ng ahensya at makipag-ugnayan sa mismong mga barangay upang maisakatuparan ang layuning kaligtasan. Yung barangay assembly ng DILG, every quarter yun, o every semester yun. Okay, twice. Bakit ako, ang suggestion ko, katulad ng aming ginagawa, bakit hindi gawing araw-araw yung barangay assembly? Explain, makipag-usap, tapos sabihin yung benefits kung bakit kailangan gawin yun, kailangan ipatupad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang balita, higit 48,000 katao na ang nahuli ng Philippine National Police sa unang 3 araw ng Safer Cities Initiative sa Metro Manila. Higit 7,000 sa mga ito ang pinatawan ng multa. Higit 400 naman ang nahaharap sa formal na kaso sa korte, habang higit 15,000 sa kanila ang pinalaya na at nabigyan na ng warning. Nangunguna naman sa may pinakamataas na kaso ang pag-inom at paninigarilyo sa pampublikong lugar. Samantala, target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na makompleto ang pamamahagi ng unang batch ng cash aid para sa mga PUV drivers sa labas ng Metro Manila hanggang April 30. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, bahagi ito ng tulong sa transport sector sa gitna ng hirap na dulot ng mataas na presyo ng langis. Inahayag din ng ehensya na nakahanda na ang susunod na round ng ayuda
upang mas maraming tsuper ang makinabang. Hinimok naman ang mga driver na kumpletuhin ang kanilang dokumento upang maisama sa listahan ng mga benepisyaryo. Susunod sa News Force. PBBM, pinalalakas ang lokal na enerhiya. Kita ng magsasaka, posibleng bumaba sa 7,300 pesos kada buwan ayon kay Senadora Risa Ontiveros. Sustainable aviation fuel isinusulong ng CAAP. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.